nabanggit niyo po yung oversight, tuhugin ko po yun. Kasi in the last few weeks, napag-uusapan yung issue ng oversight na kung may karapatan ba ang Kongreso to, for example, look into spending ng ilang opisina with regard to confidential intelligence funds. For example, usurpation daw ng authority ng COA, which the body you came from, yung pag-imbestiga doon sa spending ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Ano pong inyong pananaw doon? Coming from COA, is it a usurpation or is it part of Congress's oversight function? Bahagi po yan ng tinatawag nating oversight function. Ano po? Kasi di ho ba ang Congress ay in charge siya dun sa bahagi ng budget ang tinatawag natin ay legislation. Ano? So bahagi po siya. Ang tinitingnan ng Kongreso ay tinatawag nating quality spending. Di ba? Quality, timeliness, efficiency. So nagamit ba ng tama? Kaya nilang gawin yan. Ang nagiging lang siya na parang usurpation kasi nakita natin yung grandstanding, nakita natin yung medyo medyo matapang na pagtatanong. At kasi pinupukpok na pilit ang Commission on Audit. Ito naman ang dagdag ko doon. Hindi na nga nila dapat pinukpok ang COA Kasi under the rules, may report. May report eh. May quarterly report eh. May report dapat isinasubmit sa Kongreso. So, ang sinasabi ko, tama, within exercise of legislative function, and oversight, di ba? Pero yung approach, kinulang ng konti. Nakalimutan nila, nakasulat doon, hello, kaway-kaway, may kopya po kayo ng confidential report, di ba? At pag may kopya ka niyan, may kopya ka nung dapat report kung paano ginastos, may kakayan kang magtanong. That's what I was wondering about kasi it's in the joint circular, a quarterly report to the President, the Senate President, and the Speaker. Which they have submitted, Oo. yes. Ang tanong, may nagbasa ba? Tanong ko rin, baka naman walang nag-submit. Pero in that case, nagkulang ba ang COA? Because in the hearings, for instance, the senators, the lawmakers were pointing out na, okay, why did you accept the anomalous acknowledgement receipts when mali-mali naman yung dates and the names were clearly fictitious according to the legislators? So, and then the answer was, they are largely ministerial. So nagkulang ba ang COA in that instance? Okay. Hindi pwedeng sabing nagkulang. Siguro ang sabi ko ay, ang tawag po natin dito ay the mindset of an auditor. The doggedness to pursue the lead. Tagalogin natin ng konti. Yung bagang madali ka makaamoy, parang may kakaiba dito. So tama po yun. Nandun naman po talaga sa guidelines eh. I-submit ang mga yung plano lang, di ba? At saka yung resibo, pero yung certification nasa envelope. Pero nasa guidelines din po. Kapag medyo nakita mong, bakit 11 days lang ito? Yung pala ang makikita mo, wala ka pang makikita. I-require mo ngayon ang submission ng supporting documents, di ba? At nakalapaloob sa annex na anytime na maramdaman or kailanganin ng COA, ng kanyang representative, na ipasumite, dapat merong vault ang disbursing officer kung saan na andun ang mga supporting documents na pwedeng isubmit. Lalagyan ko lang ng konting diin. Magkaiba ang intelligence at ang confidential. Sa intelligence, ang isasubmit ay documentary evidence. Dito sa, baliktad, supporting documents. Yung isa, documentary evidence, yung sa confidential. Yung sa intelligence kasi may batas na talagang nagsasabing, it's national security. Pero dito sa kabila, civilian agency operation. Pangalawa, yung parang pinakang main objective nila doon sa paggamit? Confidence building measure daw. Ay, di ba parang may national security ba ito? Oo, may surveillance ba ito? So ano ang kulang sa approach ng COA? Sa akin, ang kulang doon, kung nakita mong may red flags, dapat nag-confidential letter ka sa chairman ng COA. That's why the ICFAO or the Intelligence Confidential Audit Unit nasa ilalim ng Office of the Chair para direct ang iyong pakikipag-usap. Kung nakita mong, palaki ng palaki ang halaga ng confi funds parami ng parami ang humihingi mabuti pa sulatan ko ang aking chair. Chair, baka pwedeng manggawa tayo ng fraud audit. Dahil sa fraud audit, dyan papasok ang kakaibang audit ng mga supporting documents. Hindi na natin pwedeng sabing ministerial kasi ang objective mo ay to zero in on the red flags that you have. Yun lang po ang kulang.